Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, kapapasok lang, lagot na, matindi na to. May banta ba ng kudita? Yan laban sa PBBM admin, EFP, AFP, gumalaw na. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At syempre, wag po natin kalimutang mag-subscribe din po dito sa ating kaibigan sa baba, Your News PH. Yan, at sa description po ang link ng kanyang channel. Please pa-subscribe na rin po. Maraming salamat at ito na nga. Simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin simulan, i-play ang video ito. Kasi ito, may nakita po akong post, no? Ito, balita po ito, na gusto ko lang i-justify kung totoo ba ito or hindi, Ito po ang balita mga kababayan, mula po ito sa sa balita.com. Yan. Tinatayang 70% no ng mga barangay sa bansa drug free sa ilalim ng Marcos administration. Ayon po yan sa PDEA. Teka lang. Totoo ba to? Coming from PDEA mga kababayan. Kasi tingnan nyo, wala po silang war on drugs, no? There's no such war on drugs in this administration. But sinasabi nila, no? 70% ng mga barangay, ibig sabihin 30% na lang. Saan kaya banda itong 30% na lang, na mga barangay sa bansa ang drug free sa ilalim ng Marcos admin. So ito nung panahon po ni former President Duterte, marami po, no? Pag sinabi mo talagang drug free, marami pong umaangal dyan. Drug free, meron dito nga sa amin, meron pa, di ba? Sinasabi nila. Pero dito po, mga kababayan, walang nagre-react. Walang nagre-react. Wala naman silang war on illegal drugs, di ba? Dito walang nagre-react. Pero nung sinabi po ni former President Duterte na within 6 months, no? Tatapusin nila yung war on illegal drugs. Marami po, marami po ang uminit ang tenga, marami po ang uminit ang ulo nung sinabi po yun ni former President Duterte. Ngayon, hinahanap ko po kayo, nasaan na kayo? Hindi ba kayo magre-react dito? Doon nga 6 months. Ito talaga grabe po ito kasi almost 3 years, 70% na po ang kanilang natatapos. Siguro ko bago matapos po ang termino ni President Bongbong Marcos Jr. ay 100, siguro ko 200% yan ng mga barangay dito sa Pilipinas. Kasi ngayon ang magtatatlong taon. So meaning 140% kasi mga kalahati na no? 140% ng mga barangay dito sa Pilipinas ay drug-free na. Sa pagtatapos po yan ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Kayong mga uminit ang ulo kay former President Duterte dahil sa sinabi niyang 6 months, uubusin niya o tatapusin niya itong war on illegal drugs. Pero hindi niya nagawa, no? Kaya nag-react kayo. Ngayon magre-react kaya kayo dito sa sinasabi? Pinambubudol na naman sa atin. Budol ito Pambubudol po ito mga kababayan. Panloloko. Para masabi na sila ang magaling? Anak ko po. Well, anyway mga karibin natin, po ang inyong opinion dyan, reaction dyan, i-comment nyo na lang po at ito na. Simulan na po natin to. May natanggap akong text message kagabi sa isa kong subscriber from Ozamis City. Sabi niya, General, baka na ay intelligence report about sa kudita. Kasi
press con ni General Browner, sinabi niya na tangkilikin ang aming eleksyon. Hindi kudita ang sagot sa mga hinaing ng bayan. So, So yan mga kababayan, coming from General Bronner, no? Tangkilikin daw ang eleksyon at hindi ang kudita. So meaning mga kababayan, sila mismo alam nila that there is something wrong, di ba? But teka lang. Kung aasa lang ang taong bayan, we don't have any choice, mga karibin natin, but to follow the law, di ba? At yun nga po ay ang eleksyon. Pero mga kababayan, kung ang eleksyon ay magiging ganito na lang sa, for example, sa nangyari ngayon sa Tacloban City, di ba? Yung kalaban po ni Speaker Martin Romualdez ay hindi isinali sa balota at dinisqualify because hindi daw registered doon sa lugar na yon. Hindi rehistrado. Kaya nga mga kababayan, napaisip po ako. Unang-una, bago ka tumakbo, bago ka magpasa ng Certificate of Candidacy, alam mo, di ba? Sa sarili mo, kung qualify ka. Di ba? Bakit? Mapapabakit ka na lang eh. Di ba? marami pa akong ibang nabasang post ni na Crisette Laurita Chubayon, Joey Di Bebre, Doc Lorraine Badoy, nag-react dito sa pahayag ni General Browner na hindi kudita ang solusyon sa hinaing ng bayan. So, tinatanong, sino ang magkukudita? Meron ba? Kaya ito, yung subscriber ko sa service, napaisip tuloy kung meron bang mga hungihong, meron bang rumors tungkol sa kudita. Ang sagot ko sa kanya is, wala naman. Sa totoo lang, wala akong nababalitaan tungkol sa kudita. Kailan, ipaliwanag ko mamaya, maraming hinaing, even within the military organization, active in reserve. Ipapaliwanag ko mamaya sa pamamagitan ng article na sinulat ni Lieutenant General Aurelio Baladad, isang respetadong general, PME graduate 1982, na malalaman natin doon na may hinaing ang mga men and women in uniform. Okay, iparinig ko muna yung press con o pahayag ni General Browner. Ang panawagan ko sa ating mga kababayan, gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by putting the right people in the right positions. So yan mga kababayan, gamitin daw ang eleksyon para maipahayag ang ating mga damdamin. Ayon po yan kay General Bronner, no? Okay sana to, no? Okay sana yung eleksyon kasi yan talaga. It is the right, no? Of every Filipino na bumoto at maihalal, no? Sa ating bansa. But, you know, sa mga nangyayari ngayon, sa mga issue na kinaharap within, no? Sa ating mga departamento, like for example sa COMELEC, no? O dyan kay COMELEC Chairman George Garcia, no? Na may mga kumakalat na this is not confirmed, no? Na nagaganyan na daw no, mga kababayan. O hindi natin alam kung it is true or not. Pero sa nangyari po sa Tacloban City, mga karibin natin, maybe, no? Masasabi natin, pwedeng nangyayari nga talaga itong mga ganitong mga eksena, yung nababayaran, di ba? Dahil, ikaw ba naman, ikaw tatakbo ka, hindi mo alam kung rehistrado ka dyan o hindi, di ba? Ano ka? O baka minanipulate nila, no? Doon sa COMELEC yung record, no? Ni Bacale, di ba, mga kababayan? We don't know. Pero yan po ang lumalabas na rason nila Kaya nila tinanggal, no? Itong opponent ni Speaker Martin Romualdez dito po sa Tacloban City, 1st District, dahil po hindi rehistrado. Nako po, may maniniwala ba sa inyo na hindi rehistrado yan? Yan po ang number 1 siguro na requirements para ka makatakbo Ang tao sa tamang posisyon, ito ang piling na liderato ng Armed Forces of the Philippines sa publiko para sa paparating na 2025 midterm elections.
Tamang tao para sa tamang posisyon. Napakagandang pakinggan, no? Mga kababayan, napakagandang pakinggan. Tamang tao para sa tamang posisyon. But sometimes, nabubudol ang taong bayan. Nakala talaga natin noon, tamang tao yung napili natin di ba? Kasi nga po, tawag dito, mapaglinlang, no? Itong mga hinayutak na to. Itong mga pulpolitiko, mga kababayan, mapaglinlang. Maganda lang sa umpisa magsalita. Pero hindi na ginagawa yung mga sinasabi nila sa mga kampanya. After campaign, mga kababayan, iba na po ang kinikilos nila. What the heck? Anong akala nyo sa taong bayan? Laruan? Anong akala nyo sa boto ng taong bayan? Ha? Tama naman yon. Tamang tao sa tamang posisyon. No doubt. No? Wala tayong pagdududa dyan. Pero, yun nga lang, hindi natin malaman kung ikaw, diba? Sarap mong tusukin Ikaw, diba? Ikaw na nagpapahirap sa amin ngayon, yan ang mga sinabi mo noon. Walang iya. Niloko mo kami. Diba? Sobrang niloko mo kami. Gagandang ekonomiya. Diba? Ipagpapatuloy yung mga magagandang programa ng nakaraang administrasyon. Ano pa? Walang korupsyon? Maybe, sinabi niya yun, 20 pesos na kilo ng bigas, no? Nasaan na yon? Nasaan na? 1 million pabahay every year. Nasaan na? Sana 6 million yon hanggang sa pagkatapos ng termino mo, di ba? Pero wala yata tayong makikita. Ang makikita lang po natin ngayon, kaliwat ka ng mga korupsyon sa iba't ibang departamento, sa Lotto, sa Gold Reserve, sa PhilHealth, GSIS, SSS, Maharlika Fund, at kung ano-ano pa ang ibinenta ninyong mga ari-arian ng Pilipinas. Ang tanong, pasensya na po kayo. I just want to connect sa sinasabi nilang tamang tao sa tamang posisyon. Ang tanong, mga kababayan, saan napunta lahat ng yon? Wala naman kaming nakikitang big ticket project ninyo. Yung talagang legacy ninyo na nandyan pa rin habang kahit wala na kayo sa pangungobyernohan ninyo, nandyan pa rin, makikita natin na yan talaga. Tingnan nyo, siya ang nagpagawa niyan. Diba? Wala no? Nakakapanghinayang kung sa bagay. Nasa huli talagang pagsisisi, mga kababayan. Kaya ngayong 2025 midterm election, alamin natin, busisiin natin yung mga pulpolitikong ito. Pitasin po natin yung mga mangga. You know, alam nyo na yung ibig kong sabihin ng mangga, di ba? Yung mga manggagamit lang. Halos yata sa senatorial slate nila, manggagamit Wala tayong ititira. Doon po tayo sa mga tunay. No? Sa pagbukas ng National Election and Monitoring Center sa Campo Crame kahapon, hinikayat ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ng publiko na gamitin ang kanilang karapatang pumili ng iboboto para maituwid ang direksyon ng bansa. Gamitin natin yung boses natin, yung kaisa-isang boto natin para maituwid po yung gusto natin maituwid sa ating gobyerno, sa ating society. Uy, General Browner baka mapagalitan ka ni Tambaluslos. Dapat sinasabi mong iboto natin si Tambaluslos. Diba? Baka mapagalitan ka po niyan, no? Mawalan ka nito ng budget sa bagay. Total, binawasan naman yung modernization budget ninyo, fund, no? Sige. Lubos-lubusin mo na, ilaglag mo na si ilaglag mo na si Tambaluslos. Total, kagagawa niya naman yan di ba? Let us use this, let us use our right of suffrage in the proper way. Gamitin po natin yun para maituwid natin yung direksyon ng ating bansa at yung future ng ating mga ng ating bayan at ng ating mga kababayan. Sa ngayon, marami silang naririnig na reklamo kaugnay sa problema ng bayan kung saan
mayroon aniyang nakakaisip ng military junta bilang solusyon. Narinig naman po natin na maraming mga complaints. Maraming problema ang ating bayan. Ang iba po, ang iniisip nila na solusyon ay magkaroon ng military kudeta. So yan, ngayon pala, alam pala ni General Bronner na mayroong namumuong kudita, no, mga kababayan. Niyat, eto lang para po kay General Bronner, sana alamin mo kung ano ang dahilan, kung bakit nila nasasabihan, kung bakit nila gagawin yan, di ba? Kasi kung malaman mo, at malaman mo talaga ng totoo, no, maaaring ikaw, General Bronner, ay makiisa sa kanilang gagawin, mga kababayan, di ba? Kasi hindi naman ang mga yan, hindi po gagalaw yan kung wala pong nangyayaring kabulastugan sa ating bansa. Tama? Paano ba yan? Kung alam nilang may kabulastugang ginagawa at itong si General Bronner ay hindi makikisa sa kanila, ibig sabihin, General Bronner is kinukonsinti niya yung mga ginagawa ng mga pulpolitikong ito. Okay? Ito pong eleksyon. Dito po tayo magtuon ng pansin. Ayusin natin yung eleksyon natin. Kaugnay nito, tiniyak naman ni General Bronner na handa ang AFP sa pagbibigay Hindi po, mga kababayan, I don't agree na hindi po solusyon yon, no? Dahil meron na po tayong tatlo yata, no? Tatlo, mga kababayan, na presidente na yun ang naging solusyon para mapatalsik sila at mabago yung liderato. Tama? So you cannot say na this is not the solution. Maybe this is the solution, but you don't like. Diba? Hindi mo gusto ang solusyon na ito. Kaya sinasabi mo na idaan na lang natin dito sa eleksyon, no? But I don't agree na this people power is not a solution. It is a very good solution, immediate solution, mga kababayan, to change the leadership. But I know. Siyempre, alam po natin, hindi po sasabihin yan ni General Bronner because he don't like the solution, di ba? Kayo ba, mga kababayan, gusto nyo ba ang ganyang solusyon? To stop the corruption, to stop anything, no? Na ginagawa nila ngayon, mga karabi natin, no? Well, anyway, ano pong inyong reaksyon, opinion, patungkol po sa video nito, ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion, reaksyon, or kritisismo sa video ito. Yan, mga kababayan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at pa-like ng video ito. At pati na rin po ang ating kaibigan nandito sa baba. Ito, Your News PH. Yan, nasa description po ang link ng kanyang channel. Pa-subscribe na rin po. Yan, naghahatid at nag-share din po yan ng mga importanteng updates sa ating bansa. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.